Hindi pwede to! Ugh! Sa lahat ng ayoko merong pumapapil. Bruno! Bruno! Boss. Halika. Bakit, boss? Puntahan mo si Romano. Sabihin mo sa kanya, yung lagay niya sa akin. Wala akong pakialam kung sino mang Poncio Polatong pulis ang humahawak sa kanya ngayon. Basta't yung lagay niya sa akin. Ibigay niya. Oo, boss. Jimmy. Oh, nagwawala na may boss natin. Kaya nga. Ang hirap niyan. Baka mamaya magtumba na naman siya ng isang tao niya na hindi nasunod yung gusto niya. Yun na nga. Jimmy, mahirap tong kalagayan natin. Tsak na matapos tayong gamitin ni Boss Celso, itutumba niya rin tayo pag wala na tayong pakinabang. Tama ka, Samuel. Kaya dapat gumawa tayo ng paraan para makaalis tayo rito. O kayong dalawa dyan. Anong tinatayo-tayo ninyo, ha? Wala ho, boss. Pumunta kayong dalawa doon sa isa nating sinisigal ng lagay. Kapag hindi nagbigay, patayin nyo. Ayokong mauunahan tayo ng kung sino mang pulis na yan. Oh, boss. Habang nasa biyahe si Samuel at si GB, pinag-uusapan nilang dalawa kung paano sila makakatakas kay Boss Celso. Samuel, sabi mo sa akin pagluwas natin dito sa Manila, maayos na trabaho. Bakit ganito? Sindikato na pasukan natin. Jimmy, huwag ka na umiyak. Magkababata tayong dalawa. Alam ko. Pero bakit mo ko pinahamak? Kung alam ko lang na ganito. Kung alam ko lang, Samuel, hindi na sana ako pumunta rito sa Manila. Mas gugustuhin ko na ang buhay mahirap sa probinsya. Jimmy, makinig ka sa akin. Last na to. Paanong last? Last na to. Kapag nasingil natin yung ipinag-uutos sa atin ni Boss Celso, hindi na tayo babalik pa sa bahay niya. Anong ibig mo sabihin? Atin na yun. Pati itong sasakyan na gamit natin. Saan tayo pupunta? Tsak na alam ni Boss Celso kung saan ang probinsya natin. Baka mamaya sundan tayo doon. Ano ka ba, Jimmy? Siyempre hindi tayo pupunta sa probinsya natin. Saan tayo magtatago? Kahit saan sulok yata ng Pilipinas, alam ni Boss Celso, papatayin niya tayo. Kung unahan na kayo natin siya, kung patayin natin siya, para walang tayong problema. Jimmy, nag-iisip ka ba? Paano natin papatayin yung boss natin? Ang dami-dami niyang aso sa paligid. Yun na nga eh. Pati yung mga aso niya pag nagkamali, hindi siya nangingiming patayin. Natatakot ako. Gusto ko pang makasama sila nanay tsaka si tatay. At ang mga kapatid ko. Kalma ka lang. Matatapos din to. Pagdating ni Samuel at ni Jimmy sa kanilang exact location na pupuntahan, bumaba na sila ng sasakyan. Isang malaking baryon na nagpapasayaw ng hubot-hubad sa loob. Meron ding mga nagiinom at may VIP. Nilapitan nila ang negosyanteng may-ari nun at sinabi nilang yung lagay para kay Boss Celso. Aba, heto na naman tao, Celso. Galing kayo dito isa linggo. Ngayon hingi uli kayo. Hoy, Inchikbeho. Kapag hindi mo binigay yung gusto ng boss namin, baka gusto mong dito pa lang itumba ka na namin. Uy, wag naman. Ako biro lang. Magaling. Oh, ito para inyo. Sabi mo, Boss Celso, 1 buwan na siya balik. Teka, kulang to Iyan lang kaya ko Dadagdagan mo ba? O puputokan kita? Oo, Jimmy. Huwag masyadong mainit. Ikaw naman, di ka na biro.
Dinagdagan pa ng negosyanteng Chinese ang ibinigay sa kanila. Nang laki mata nung dalawa dahil sa unang pagkakataon. Ngayon pa lang ito nagbigay ng ganong kalaking lagay. Mabilis silang tumalilis at tumakas sa Maynila. Ayos to, Samuel! Ang dami nating pera! O tama, yan ang gagamitin natin para magbagong buhay. Pero Samuel, paano na kayo mga pamilya natin? Pwede naman tayo magpadala ng pera doon. Ngayon na mismo. Sige, pero teka. Daan muna tayo saglit sa Cavite. Ano namang gagawin natin sa Cavite? Doon sa matandang manghula, kay Aling Lagring. Patitignan ko rin tong medalyong ko. Sige. Nagpadala sila ng pera sa pamilya noong araw na yon at pumunta sa gawin ng Cavite para puntahan ng manghuhula na si Aling Lagring. Tao po. Bukas yan, Samuel. Aba, alam niyang tayo'y nasa labas. Alam ko, Jimmy. Sumagot pa. Manghuhula nga, di ba? Tara, pasok na tayo. Pagpasok nila sa loob, ang matandang Lagring nakaupo tapos may nakatarak na kandila sa mesa at meron siyang hawak-hawak na baraha. Papatayin kayo ng boss nyo, no? Paano nyo po nalaman yun? Siyempre, manghuhula ko. Samuel, patingin nga uli ng medalyon mo. Ito ho. Ba, ayos to. Hindi lang kabalang proteksyon nito. Pwede rin ito pang gamot. Talaga? Oo. Siya nga pala. Kahit hindi niyo sabihin ang kailangan nyo, alam ko na. Naghahanap kayo ng tahimik na lugar para hindi kayo masundan ng boss nyo, tama ba? Tama po. Meron po ba kayong alam? Aba, syempre meron. Hindi masyadong malayo rito sa Metro Manila pero nakakasiguro akong hindi kayo doon matutunton ng boss nyo. Isa naman po yun, Aling Lagring. Teka, sandali lang. Isusulat ko lang. Isinulat ng matandang manghuhula ang eksaktong lokasyon. Tapos hanapin daw ang ganitong pangalan ng tao. Parang ang haba yata niya na. Huwag kang maingay dyan, utoy. Oh, heto na, Samuel. Basahin mo. Teka. Saturno? Sino si Saturno? Si Saturno ay kapatid ko. Sabihin nyo, pinapunta kayo doon at bigyan kayo ng maayos na bahay. Nanalagring, bakit ho napakabait nyo sa akin? Aba syempre, ang isang kapanalig na katulad mo, dapat ay inililigtas sa tiyak na kapahamakan. Kahit na ikay gumagawa ng masama, kailangan mong pagsisihan yan. May pagkakataon ka pa para magsisi. At ang pagkakataon mo na yon, habang ikay nabubuhay. Tama lang din ang gagawin nyong kumalas na kayo sa boss nyo para maituwid nyo ang mga pagkakamali ninyo sa buhay. Samuel, tara na. Para akong kinabahan. Tama, kasi hinahanap na kayo ni Celso. Sige na, pumunta na kayo doon. Oo. Nagtungo sila sa Bicol, kung saan mas maraming liblib na baryo. Hindi na lang natin babanggitin kung saan doon. Lulan ng lumang sasakyan. Nasabitan pa nga sila ng makina sa malaking bato. Dahilan kung bakit hindi sila nakaalis doon. Malas naman oh. Sumabit pa. Paano di sasabit? Ang lalaki ng mga bato rito. Ano ba namang klaseng lugar to? Totoo nga, tahimik. Walang katao-tao. Puro puno.
Purong berde na nakikita ko. Palagay ko malapit na. Teka, paano tong sasakyan? Hindi natin to pwedeng basta abandonahin. Baka malaman ni Boss Celso eh. Hindi bale. Babalikan natin yan. Magbubukas na sana ng pintuan yung dalawa. Nang magulat sila dahil merong isang matandang nakatayo sa harapan ng sasakyan. Sino yun? Ewan. Di ko alam kung saan nanggaling yan. Kinakawayan sila noon, tapos nakangiti. Lintik. Saan ba ito nanggaling? Manong, may kailangan ho kayo? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Samuel. At siya naman si Jimmy. Teka, paano niyo po nalaman? Papunta pa lang kayo rito. Alam ko na darating kayo. Ho? Paano niyo nalaman? Siyempre. Nakipag-ugnayan ka agad sa akin ng kapatid kong si Lagring. Salamat naman. May problema pala yung sasakyan ninyo. Tara na. At ipahahat ako yan sa kalabaw. Sige po. Bago sila makarating sa bahay ni Mang Saturno, halos dinaanan yata nila ang buong iskinita ng liblib na baryo. Teka ho, Mang Saturno, mukhang nalibot na yata natin tong buong baryo. Ay, napansin niyo pala. Sinadya kong ipasok kayo sa mga iskinite rito para maging pamilyar kayo sa lugar. Si Mang Saturno talaga. Ipinasyal pa kami. Pagod na nga kami sa biyahe eh. Sige, malapit na tayo. Mang Saturno, paano ba nakipag-ugnayan sa inyo si Aling Lagring? Wala namang telepono sa kanila. At nasisiguro ko na mas lalong walang telepono rito. Sa pamamagitan ng hangin. Ano? Hindi kayo naniniwala ano? Ang isipin nyo na lang, isang manghuhula ang kapatid ko. At ikaw Samuel, itinuturing ka niya bilang isang kapanalig. Heto na tayo. Bahay nyo ito? Hindi. Diyan kayo titira. Kaninong bahay ito? Ito ang bahay na kinalakihan naming dalawa ni Lagring. Ipapamana ko na muna sa inyo pang samantala. Wow! Ayos, may 2 palapag. Tandaan yung 2. Simula ngayon, mamumuhay kayo ng payapa dito. Alam ko naman na armado pa rin kayo. Pero wag na wag niyong gagamitin yan kung hindi kinakailangan. Mang Saturno, pinasyal mo kami rito sa buong baryo, di ba? Ang pinagtataka ko, pagtapat namin doon sa isang kubong yung merong mangga, bakit? Ang init ng suot ko eh. Ganun ba? Wag ka magtitiwala. Baka mamaya kalaban ang nakatira doon. Sige na at kukuha muna ako ng 1 sakong bigas. Tsaka magdadala na rin ako dito ng mga buhay na manok para pag gusto nyo magkarne, sige lang. Nako, sobra-sobra naman po itong tulong nyo sa amin. Hayaan nyo po't babayaran namin yan. Hindi na. Okay, ganyan kami magmahal ng kapatid ko. Kapag kapanalig ang humingi sa amin ng tulong. Nako, salamat ho. Unang gabi roon ng magkaibigan, hindi sila makatulog. Una namamahay sila. Dagdag pa yung isipin na baka hinahanap na sila ni Celso. Nai-imagine din kasi ni Samuel at ni Jimmy kung paano sila ipapatay nito. Dagdag pa rito, iniisip din ng dalawa na baka yung mga pamilya nila sa kanilang probinsya ang pagbalingan. Ang hirap matulog, Jimmy. Talaga, pati ako. Hindi ako makatulog, iniisip ko sila nanay eh. Tsaka, iba yung init dito.
Buksan ko nga yung bintana. Pagbukas ni Jimmy ng bintana, biglang may umalulong na aso. Lintik. Aso na yon. Oh? Maging si Samuel ay napabangon kasi mainit na mainit ang suot niyang medalyon. Jimmy, lumayo ka dyan sa bintana. Dali mo. Oo, bakit ba? May problema ba? Si Samuel ang lumapit sa bintana. Nilabas pa nga niya yung ulo niya at lumingalinga. Isasarado sana ni Samuel ang bintana nang bigla siyang makadinig ng pagaspas sa itaas ng puno. Ang laki namang ibon nun. Ano ba yon, Samuel? Ibon ba talaga yun? Oo yata. Sarado mo na nga yan. Magtiis na lang tayo sa init. Sinarado niya ang bintana at kanilang napag-usapan na hindi kaya't aswang ang mga yun. Bilang laking probinsya, naniniwala silang dalawa pag-usapin sa aswang. Huwag sabihing pati aswang nautusan na ni Boss Celso para hanapin tayo. Sa palagay ko hindi naman. Sa ilang buwan nating pananatili sa kanya, napansin ko wala siyang hawak na mga ganun. Kaya naniniwala ako kung aswang man yung nagpakita sa atin dyan ngayon, malamang wala yung kaugnayan kay Boss Celso. Sana nga. Sana nga. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, kumakatok na si Mang Saturno sa pintuan nila. Bit-bit nito ang termos, tapos may baso at tinapay. Nako, Mang Saturno, nag-abala pa talaga kayo? Ngayon lang yan. Teka, ba't ganyan mga itsura nyo? Para kayong mga puyat na puyat. Hindi ba kayo nakatulog? Hindi nga po eh. Di namin malaman kung aso o ibon ba yung nagpakita sa amin. Yung malulong narinig ko yon. Pero yung ibon, hindi. May ibon pong malaki. Hindi kasi kami makatulog kagabi. Mainit eh. Binuksan namin yung bintana, biglang may umalulong na aso. Maya-maya, ibon naman. Ang laki. Ang lakas ng pagaspas niya, grabe. Ganun ba? Hindi ba meron ka namang gamit? Meron po. Alam mo ba kung para saan yan? Sabi ho ni Aling Lagring, protection nga raw ho. Alam mo, pwede kang mabuhay dito sa pamamagitan ng panggagamot ng mga tao. Pwede mong gamitin yan para magbigay sila sa iyo ng donasyon. Donasyon na naayon sa kanilang kalooban. Ano? Manggagamot ka, Samuel? Bakit hindi? Ako, kung ano na lang makita kong trabaho dyan, magbubukid na lang ako. Ikaw ang bahala. Basta gagamitin ko ito. Kaya lang ho, Mang Saturno, kailan ako magsisimula? Yun ang katanungan. Hindi kahit ngayon. Gusto mo tatawag ako ng mga taong may sakit? Naku, wag na ho, wag naman. Baka sabihin ng mga tao rito kabago-bago namin. Gumaagawa agad kami ng pangalan, di ba? Sa bagay. Siya nga pala, Jimmy. Total nasabi mong gusto mo magbukid. Doon ka na lang sa bukid ng kumpare ko. Tama-tama at wala siyang tauhan ngayon doon. Nakaaway niya kasi dati niyang tauhan. Si Raulo kasi lasinggero. Walang utang na loob. Kapag nalalaseng, nagwawala. Doon pa naman yon nakatira sa bahay ng kumpare ko. Abay hindi marunong mahiya. Tiyempo pala yung pagdating namin dito ni Samuel Gaano po ba kaluwang ang bukid na yan? Mga 2 hektarya lang. Marunong ka ba mag-araro gamit ang kalabaw? Aba, kayang-kaya ko yan, Mang Saturno. Yang kaya trabaho namin sa probinsya bago kami mapunta ni Samuel sa Manila. Di ba, Samuel? Oo, kayang-kaya ni Jimmy yan. Sige, pagkatapos natin magkape, punta na tayo. Sige po. Umalis si Jimmy at si Mang Saturno. Naiwan naman noon si Samuel sa bahay. Wala siyang gagawin doon ng araw na yon,
Kaya nga't nagwalis-walis na lang ito sa labas. Habang nagwawali si Samuel, hindi niya namalayan na merong babaeng lumapit sa kanya. "Excuse me." Huwag mo naman akong tutukan ng baril. Nako, pasensya na. Ginulat mo ako eh. Kala ko kung sino. Ano bang kailangan mo ha? "Si Mang Saturno." "Ha? Hindi ko alam. Hindi ko alam bahay nun." "Bahay niya yan eh." Oo, ibig ko sabihin, bahay niya nga to, pinatira niya kami rito pero yung mismong tinutuluyan niya ngayon, hindi ko alam. Tsaka nga pala kanina nandito siya. Lumabas siya kasama yung kaibigan ko eh. "Ganon ba? Antayin ko na lang." "Teka, bakit ba? Ano bang kailangan mo sa kanya?" "Yung anak ko kasi, ipapahilot ko sana." "Bakit? Na paano?" Nahulog sa puno, pero mababa lang naman yung puno." "Ganun ba? Sige, dali mo rito at akong bahala." "Bakit? Manggagamot ka rin?" "Hindi, pero kung hilot-hilot lang, kayang-kaya ko yan." Sige. Siya nga pala, ako si Nadi." Samuel." Ako si Samuel." "Sige, kukunin ko lang anak ko." "Oo, sige." Sa kabilang banda, nakilala na ni Jimmy ang magiging amo niya. Aba, paring Saturno, mukhang batikan sa pagsasaka itong pinakilala mo sa akin. At mukhang mapagkakatiwalaan pa ito pare. Mukhang hindi ito katulad ng ilungot na nanggaling dito sa akin na walang kwenta, na walang utang na loob. Matapos kong pakainin sa aking mga palad, lumaki na yung ulo. Sabi ko naman sa'yo pare, kapag ako nag-repair, automatic yan, matitino at masipag. Sige. Siguro sa isang linggo malapit na tayong ulanin. Kaya't magsisimula na rin tayo sa pagbubungkal ng lupa gamit ang kalabaw. Opo amo, walang problema doon. Pagbalik nila sa bahay, inabutan nilang merong isang magandang babae sa labas. Tapos si Samuel nasa loob at kasalukuyang hinihilot yung likod ng bata. Aray! Kalma ka lang. Mabigat lang yung kamay ko pero gagaling ka rin. Masakit. Anong ginagawa mo sa anak ko? Baka naman mapano siya. Ano ka ba, Nadi? Ganoon talaga. Meron ba namang naghihilot na magaan ang kamay? Teka, hindi tama to. Bakit? Ay nako, Samuel, hindi basta pilay lang ang nasa likod ng batang yan. Inaalihan yan. Oo, napansin ko nga ho. Aray! Aray ko! Kanina umiiyak yung bata. Ngayon tila ba ito'y nanggigigil sa galit. Hanggang sa... Walang hiya kang dayuhang ka. Papatayin kita. Sabi ko na nga be. Hoy, kung sino ka mang anak ng impacto ka, tigilan mo nga itong batang to. Alam ko yung bahay mo, dumaan kami doon kahapon. At kapag hindi mo to tinigilan, susunugin ko yung bahay mo. Hay, Nadi. Maganda ka pa rin, Nadi. Teka, Imo? Ako nga ito si Imo. Nadi, maganda ka pa rin. Isa kang hot mom. Mahal pa rin kita. Hoy, ang bastos mo. Teka. Sabi ko sa'yo, tigilan mo tong batang to. Susunugin ko talaga yung bahay mo. Isa ka lamang dihamak na dayo. Kaya't wala kang karapatan na gawin yon. Ganon.
Jimmy? Samuel, bakit? Ginagalit ako nito eh. Dito ka lang. Teka lang, Samuel. Anong gagawin mo? O di pupuntahan ko yung bahay niya. Baka akala na ito hindi ko kayang gawin yun eh. Sandali lang. Bago pa man makalabas si Samuel ng bahay, yung nakasapi sa bata ay bigla na lang nawala. Sandali lang. Bakit? Okay na yan ako. Ay, Nay. Aray ko, Nay. Samuel, talaga bang okay na yan ako? Yata. Okay na siya, Nadi. Magaling na siya. Basta sabihin mo lang sa anak mo, huwag siyang gagawi sa bakuran ni Imo. Malaki palang pagkakagusto sa'yo ng tao na yan. Sige ho, Mang Saturno. Teka. Ano, tiway na lang? Ay, oo nga pala. Samuel, para sa'yo. Teka. Mang Saturno naman. Parang pinilit niyo pang magbigay yung tao. Umalis tuloy agad. Kailangan yan para mabuhay. Siya nga pala si Jimmy, meron na siyang trabaho. Di ba, Jimmy? Oo, meron na ako. Magsasaka ako ng bukid dito at mabait yung amo ko. Palagay ko magkakasundo kami dalawa. Magaling. Tama yun. Hindi nila alam. Nung ginagamot pala ni Samuel yung bata, meron ng mga nakikiisyoso. Kaya't hindi nagtagal, may mga dumating pang tao para magpagamot. Nako, may nakapila. Mang Saturno, paano ba to? Ganito lang yan. Mga ginigilo kong taga-barangay. Sorry. Mga kabarangay pala, sorry naman. Kararating lang ng aking bisita. Hindi naman talaga nila layunin na manggamot dito ng libre. Ng libre. Hindi ho libre ang panggagamot. Ngayon, kayong lahat na nakapila rito. Bago kayo tignan ni Samuel, siguraduhin yung meron kayong pang-donate. Siguraduhin nyo. Ngayon pa lang, hihingan ko na kayo. At yung walang ibibigay, hindi kayo titignan. 7 sa mga nakapila ang biglang umalis sa linya at ang natira 2. Teka. Mang Saturno naman. Bakit niyo naman sinabi yun? Umalis tuloy yung 7. Kung wala silang pera, hindi sila pwedeng gamutin. Paano kayo mabubuhay dito? Sige nga. Praktikalan lang yan, Samuel. Pero wala nang pero. Sige na. Yon 2, nagbigay. Ano bang sakit mo, ha? Wala ho. Anong wala? Baliw ka ba? Bakit ka nagbayad kung wala kang sakit? Gusto ko lang makita yung dayo. Totoo nga ang bulong-bulungan. Matipunong lalaki na gwapo. Nagbayad ka para dyan? Oho. Uy. Natatawa naman ako sa'yo. Gusto mo lang ako makita, nagbayad ka pa talaga sa pila. Alis na ho ako. Teka, ba't ganun yung babaeng yun? Parang wala sa wisyo. May duda ako dyan. Duda talaga ako dyan. Anong ibig mo sabihin? Jimmy, tignan mo nga kung saan liliko yon. Sige po. Pagbalik ni Jimmy, ayon dito lumiko ito sa pinakadulong iskinita. Pero hindi na niya alam kung saan gumawi pa roon. Sinasabi ko na nga ba? Spy yon. Spy? Spy yon ang sumapi rito kanina. Tsak na hinipnotismo niya yung tao para mapapunta niya rito. At nang makita niya ng tuluyan kung ano ba talagang itsura mo. Ganun? Sigurado ako. Sa ilang minutong pananatili rito ng tao na yun, tsak na nakapag-report na agad yon sa pamamagitan ng tingin. Nako, hindi maganda to. Bago-bago niyong 2 rito. Meron agad kayong kaaway. Huwag silang magkakamali, Mang Saturno. Alam mo na pinanggalingan namin at sanay kaming 2 dyan. Pero wag niyo yan paiiralin dito. Wag na wag. Hindi ho talaga. Pero kung kinakailangan, gagawin ho namin.
Eh syempre, sino ba naman taong binubugbog ka na, hindi ka palalaban, di ba? Oo. Sa mga sumunod na araw, mas lalong dumadami ang pasyente ni Samuel. Naku ho, pasensya na ho kayo kung di ko agad kayo maasikasong lahat. Nag-iisa lang po ako. Hindi ho pwedeng sabay-sabay. Nakita ng mga tao si Jimmy. Nilapitan at gusto ring magpatingin. Hindi ho talaga. Hindi po ako manggagamot, isa po ako magbubukid. Ang inaalala ni Samuel at ni Jimmy, dahil unti-unti na silang nakikilala sa baryo na yun, baka kasi merong makakilala sa kanila at isuplong sila kay Celso. 3 buwan na sila doon sa lugar na yon nang biglang merong isang taong first time lang nila nakita. Samuel, sino yung tao na yan? Ewan ko. Iba'y pakiramdam ko sa kanya. Oo, ako din. Parang may mali. Maya-maya pa, ang taong yun ay pumasok na sa loob at naupo. Magandang araw. Pwede ba ako magpagamot? Pwede. Ano bang sakit mo? Ang sakit ko, nagkakate ang balat ko kapag nakikita ko ng pumapapil na mayabang na dayong albularyo. Ipagagamot ko lang sa iyo ang sarili mo. Gusto kong lumayas na kayo dito. Warning pa lang to. Ano? Sino ka ba? Ako si Samyo. Ako ang pinagbibintangang aswang dito sa lugar na ito. Ganon? Ikaw pala yung minsan ko nang nakalaban. Oo. Warning ko lang yan. Samyo. Yun pala ang pangalan ng lalaki na pinagbibintangang aswang sa baryo. Agad yun umalis at nagtawanan yung dalawa. Alam mo Jimmy, ngayon ko lang naisip na ang sarap palang mabuhay sa isang baryo na may nakatirang aswang. Ay talaga, sinabi mo pa. O paano, punta mo na akong bukid ha? O sige. Pagdating ni Jimmy sa bukid, nagulat siya dahil nawala sa talian yung kalabaw. Naku, lagot. Saan napunta yung kalabaw na yun? Baka malintikan ako kay boss. Hinanap-hanap ni Jimmy yung kalabaw kung saan ito napunta. Naputol kasi yung tali nun. Baka naggala-gala lang yung kalabaw at naghanap ng makakain. Hanggang sa napadpad si Jimmy sa isang maliit na sapa. Kalabaw, nandito ka ba? Magpakita ka naman sa akin oh. Baka malintikan ako sa boss ko. Hanggang sa nakadinig si Jimmy ng mahinang ungol. Yung para bang kinakagat ang leeg ng kalabaw. Naku, hindi kaya nabigti na yun. Wika pa niya. At nang hawiin niya yung makapal na talahiban, kitang kita ni Jimmy na yung kalabaw ay bulagta na sa tubig. Yung dugo nito ay sumasama na sa tubig. Tapos, sa leeg ng kalabaw, may nakakapit na ulo. Ulo? Pugot ulo! Hindi! Sigaw nung kumakagat. Nakalubog lang pala sa tubig yung katawan ng lalaking nakakagat sa kalabaw. Uunahin kitang patayin bago yung kasama mong albularyo. Hindi mo magagawa sa akin yan. May hawak akong patalim. At anong magagawa ng patalim na yan? Ha? Napakatapang ng lalaking yon nang biglang salakayin nito si Jimmy. Lumalaban naman si Jimmy. Hindi niya ito inatrasan. Hinahalipaw niya yung lalaki pero hindi man lang niya tinatamaan. At nang minsan siyang malingat papakaliwa, bigla siyang hinataw noon gamit ang matulis na kuko ng kanang kamay. Dahilan kung bakit nabitiwan ni Jimmy ang panabas at bumulagta siya sa putikan.
Ano bang kasalanan namin sa'yo? Wala naman. Ayoko lang kasing merong albularyo dito. Albularyo? Hindi ba? Si Mang Saturno albularyo yun ah. Oo, albularyo nga si Saturno. Pero wag kang mag-alala. Siya ang huling papatayin ko. Matagal na akong gigil na gigil sa matandang yon. Hindi mo kaya si Mang Saturno. Ganon. Pwes, mamatay ka na. Bago niya maitarak ang matulis niyang kuko kay Jimmy, binato siya ng bato ni Samuel. Hoy! Hoy, hindi ba abala ka sa kubo mo at nanggagamot ng mga taong nagbabayad sa'yo? Samyo, walang yaka. Akala mo siguro hindi ko alam yung plano mo. Tinutukan ito ni Jimmy ng itak. At ganun din si Samuel. Nilabas ni Samuel ang kanyang medalyon. Mainit! Mainit! Hayop ka. Pinatay mo yung kalabaw? Mabilis yun nagpatianod. At nang lumubog hindi na nila nakitang lumutang. Yung kalabaw naman ay mabilis din nilang inahon. Samuel, anong gagawin ko? Magagalit sa akin si boss ngayon. Baka akala niya pinabayaan ko yung kalabaw. Sasabihin natin sa kanya yung totoo. Walang masamang magsabi ng totoo. Kalma ka lang dyan. Oo, sige. Nang malaman ng amo nito na gano'n ang nangyari sa kalabaw, ani ng matandang lalaki pupuntahan niya raw si Samyo para pasabugi ng bahay. Pare! Kumalma ka pare. Hindi pare. Walang hiyang Samyo na yan. Talo-talo na ba tayo? Pasasabugin ko talagang bahay ng aswang na yan. Hindi nila napigil ang matandang lalaki. Kaya't pagtapat nito sa bahay nung inaakala nilang aswang, tinanggal ng matanda ang pin ng granada at pinasabugan ng bahay. Patay ka na ngayon, Samyo! Sigaw pa nung matanda. Pagkatapos nun pinasok nila ang loob hanggang sa nakakita sila ng lurak-lurak na katawan ng tao. Yan ang nararapat sa iyong walang hiya ka. Hindi ka na namimili ng tataluhin. Alam namin na aswang ka. Pero hindi ka namin inaano. Nagkamali ka ng binangga, Samyo. Yun ding araw na yon nilibing nila yung kalabaw. Merong mga taong gustong humingi ng parte ng kalabaw pero pinagbabawal nila yun dahil nga meron itong laway ng aswang. Ganon? Bawal palang kainin yun? Oo, bawal. Baka maging aswang ang kakain yan. Amo, hindi ba kayo kinakabahan? Bakit ako kakabahan? Baka kasi malaman ng mga pulis ang nangyari. Walang problema doon. Handa naman akong magtago sa kabundukan. Huwag ka mag-alala sa akin, Jimmy. At kung mangyari man yun, okay lang. Importante na bawasan ang kinatatakutan dito. Sigurado ako, paring Saturno, simula sa araw na ito, tapos na ang kinatatakutan ng liblib na baryo natin. At sana rin pare walang makapagparating sa pulis. Kahit man lang sana makisama man lang si Kapitan. Sana nga. Sa kabutihang palad sa loob ng isang buwan, walang nakapagparating sa mga otoridad. Kaya't yung amo ni Jimmy, patuloy pa ring nabubuhay. Oy Jimmy! Oh, bakit? Happy birthday. Ha? Happy birthday. Nakakalimutan mo na ba? July ngayon. July... Oo nga no. Birthday ko na pala. Nakakalimutan ko na eh. O, anong plano? Gusto ko sana, Samuel. Doon tayo sa kabaret. Di ba meron tayong nadaan ng kabaret? Oo. Malapit doon sa pinagsadsaran ng kotse. Libre mo naman ako. Sige. Kinagabihan nagpunta sila sa kabaret. At doon nakakilala sila ng iba't ibang uri ng babae.
Kaya nasabing ibang uri kasi ang pakilala ng mga yun ay purong mga dayuhan. Ayos! Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala doon ni Samuel ang babaeng minsan niyang natulungan na si Nadi. Nadi, dito ka nagtatrabaho? Oo, bakit? Naku, nalintikan na. Huwag mo sasabihin sa kanila na nanggagamot ako. Sige, basta wag mo ring sasabihin sa kanila na dito ako nagtatrabaho. Okay. Pagkatapos nilang uminom doon, naglakad na yung dalawa papabalik sa bahay. Pero nga marami silang dadaanan na sabana, kaya't hindi sila agad nakarating doon. Nang dahil na rin sa espiritu ng alak, pasuray-suray yung dalawa habang naglalakad. Alam mo kasi, Jimmy, hindi ko rin naman ginusto ang buhay na to. Malay ko bang magiging kapalaran ko maging isang albularyo? Nung una, pumapatay ng mga kalaban ni Boss Celso. Nung tumakas, naging albularyo. Malay ko ba? Oh, importante ligtas tayo. Bahala yung mga pulis dyan kay Boss Celso. Malalaman din ng mga pulis yung mga pinaggagawa ng tao na yan. Pero kamusta na kaya sila, inay? Bakit di mo padala ng sulat? Oo nga no. Medyo malapit na sila sa bahay nila nang biglang umalulong na naman ng isang aso. Pagtingin nila sa bandang kanan, naroroon yung isang napakalaking asong kulay itim. Lintik kang aso ka? Nilabas ni Samuel ang kanyang medalyon at mabilis yun nagtatakbo. Tinugis nila itong dalawa hanggang sa nakarating sila sa bahay na pinasabugan ng amo ni Jimmy. Jimmy, ito yung pinasabugan ng boss mo ah. Oo nga, yung aso, tignan mo! Napakalaki ng aso na yon, lalo na nang ito'y umupo. Hindi kayo maniniwala. Sa likod ng malaking asong kulay itim, may lumabas doon na isang naaagnas na tao. Tao? Tao ba yun? Oo, teka, hindi kaya yun yung... Parang namumukaan ni Jimmy yung taong naagnas. Parang ito yung lalaking aswang na si Samyo. Hoy, hindi pa tayo tapos. Kung inaakala niyong dalawa na napatay nila ako sa pamamagitan ng granada, nagkakamali kayo. Akala niyo siguro hindi ko alam na wanted kayong dalawa. Hoy, wala ka nalalaman patungkol sa amin ha? Meron. Umanda kayo dahil ipaparating ko sa amo niyong nandirito kayo. Ano? Ano? Ganon? Ipaparating mo? Tignan natin. Agad na bumunot ng baril si Jimmy at pinagbabaril si Samyo. Nagtago ito sa malaking aso kaya't yung aso ang tinatamaan. Yung aso naman tila ba walang nararamdaman at hindi nito iniinda ang mga balang tumatama sa kanyang katawan. Ganon din ang ginawa ni Samuel. Pinagbabaril din nito yung aso pero talagang hindi man lang ito natitinag. Ubos na bala niyong dalawa. Tignan natin ang galing niyo bukas. Hindi nila nakita yung nagsalita nun. Pero ang huli nilang nakita, merong isang malaking ibon ang tumalon at lumipad. Pagkatapos nun yung malaking aso pumasok lang sa kadiliman at hindi na nagpakita pa. Jimmy, yari tayo. Umalis na tayo rito. Sige, baka nga makarating yung kay Celso. Pagdating nila sa bahay, naroroon si Mang Saturno. Sinabi nila ang nangyari. Hindi imposible yon. Nalaman ni Samyo na si Celso ang amo nyo. Natitiyak ko na makakarating kay Celso kung nasan man kayong dalawa. Mang Saturno, itago mo kami. Tulungan mo kami. Bakit ba takot na takot ka ron? Huwag kang matakot. Kung papasok siya rito sa ating liblib na baryo,
Nasisiguro kong tutulungan kayo ng mga tao. Sa dami ng mga taong natulungan mo rito. Tsak na bukas pa naman sila makakarating kung hindi sila sasakay ng helikopter. Paghahandaan natin ang pagdating dito ng Celso na yan. Salamat ho. Salamat ho. Sa gabing yon, sinabihan ni Mang Saturno ang mga padre de pamilya ng bawat kabahayan. Lahat naman ng mga yon ay umayon. Ang plano, kung darating ang grupo ni Celso, kanilang pagtutulong-tulungan. Nang pumutok na ang araw, may dumating nga. 5 sasakyan na halos iisa ang itsura. Huminto yun sa plaza at bumaba ang isang lalaking pamilyar. Dito pala matatagpuan ang 2 nagtraidor sa boss namin. Samuel! Jimmy! Inaantay na kayo ni Boss Celso. Bakit naman hindi nyo sinurrender yung kotong natin? Tinakas nyo pa yung sasakyan. Samuel! Yuhu! Samuel! Ha? Sino yung lalaking yon? Yan ang isa sa aso ni Boss Celso. Kanang kamay yan. Nasaan yung Celso? Maya-maya pa bumukas ang kulay puting van. Bumaba ang lalaking merong hawak na baril. Kasabay sa pagbaba ni Celso, yung pagbaba ni Samyo. Ha? Lintik na Samyo! Sumakay pa sa van. Yung lalaking may hawak ng mahabang baril. Yan si Celso. At yung nasa likod niya, yung may sugat sa muka, hindi ba't yan si Samyo? Lintik. Nalintikan na. Magpakita na kayong dalawa. Patatawarin ko kayo kung magtatapat kayo. Bibilang ako ng 10. Kapag hindi kayo nagpakita, lahat ng bahay dito, papuputukan ko. Huwag tayo magtitiwala. Magpakita man tayo, papatayin tayo niyan. Sigurado yun. Nakahanda na mga tao natin. Ano man ang mangyari, handa silang lumaban. Salamat kung ganun. Salamat naman. 1, 2. Boss, hindi lalabas ang mga yan. Kung gusto mo, ako ang magpapalabas. Anong ibig mo sabihin? At paano mo gagawin yun? Ganito. Walang yakang baho mo. Nagpalit ka pa ng anyo talaga sa harapan ko, ha? Boss, aalingasaw ang napakabahong amoy dito. Tiyak na masusulasok ang mga tao. Maglalabasan sila na parang daga sa kanilang mga lungga. Hindi nagtagal nagsigsilabasan nga mga taong nagtatago sa paligid. Dahil na rin sa matinding baho na kumakalat sa lugar na yun. Ultimong si Samuel at si Jimmy ay lumabas. Pero yung mga kasama ni Samyo na mga dibaril, napatakip din ng ilong. Ang iba sa mga ito nasuka pa ng dahil sa matinding baho. Samuel, Jimmy, hindi naman natin kailangan makarating sa ganito. Pero bakit kailangan nyo pang magtago? Lumapit kayo dito ang dalawa. Hindi kami lalapit sa'yo. Papatay mo kami. Bakit ko naman gagawin sa iyo, Jimmy? Naging tapat kayong tauhan sa akin, alam ko yan. At alam kong nagipit lang kayo, kaya nyo itinakas yung kotong. Ngayon, lumapit kayo sa akin at ibigay nyo sa akin yung kotong natin. Mula doon sa inchik beho na yon. Hindi, huwag kang lalapit, Jimmy. Hoy, Celso, wala kaming ibibigay sa iyo maski piso kasi nagastos na namin. Ganoon. Alam niyo naman na galit ako pag pera ko na ang ginastos. Sige, putok mo.
Masama ka namang tao, Celso, di ba? Di ba? Sarili mong kanang kamay kaibigan, kamag-anak na tauhan mo pinapatay mo kapag hindi mo na napapakinabangan. Sige, nakakita mong maraming tao rito. Alam kong kaya mo kaming itumbal lahat dito. Tila ba nahimasmasan ang kanilang boss, Celso? Marami nga naman tao doon na may mga hawak na itak. Pero alam niya na lahat ng mga yon ay purong mga inosente sa lahat ng kasalanan ng dalawa. Ano? Ikaw pala si Celso. At kasama mo pa yung aswang na yan. Buhay ka pa pala, Samyo. Buhay na buhay ako, tanda. Hindi ako napatay ng pagsabog na ginawa mo sa bahay. Kaya humanda ka. At nagawa mo pa talagang makipagtulungan dyan sa sindikatong yan? Ha? Wala na akong pagpipilian pa, tanda. Kailangan ko tong gawin para makaganti ako sa inyo. Kung inaakala niyong mabubuhay pa kayo, nagkakamali kayo dyan. Napatingin ang mga lalaking di baril sa bandang kaliwa. Hindi nila namalayan na meron palang mga PC doon. Yun ang naging hudyat kung bakit nagkabarilan sila sa gitna ng plaza. Nagsigsitumba agad ang mga tauhan ni Celso, habang si Samyo naman ay tinangkang tumakas pero hinarang ito ni Samuel at ni Jimmy. Saan ka pupunta? Ha? Bitawan mo ako! Wala akong pakialam sa'yo. Basta papatayin kita. Para makasigurado si Samuel na mamamatay na si Samyo, ang kanyang medalyon ay ginamit niya. Pinagsusuntok niya ang buong katawan ni Samyo hanggang sa ito ay bumulagta at hindi na makagulapay. Ayon sa nagbigay sa akin neto, mamamatay daw ang isang aswang na katulad mo kapag isinuot ko to sa'yo. Wag! 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 Isinuot nga ni Samuel ang medalyon niya sa aswang na si Samyo. Maniwala kayo o hindi, unti-unti itong parang napaso, naging baga at naging abo. Sa kabilang banda, bulagta na mga tauhan ni Celso. Maging si Celso noon ay merong tama sa katawan. Kaya naman napasok ang mga PC doon dahil nakarating sa Kapitan del Barrio ang mangyayari. Agad naman itong umaksyon at nagsumbong sa PC. At doon, napag-alaman nila na si Celso pala ay maraming kaso. Pero hindi lusot ang magkaibigang Samuel at Jimmy dahil minsan na rin silang nakapatay ng tao. Ba't kasi nakarating sa mga PC yung problema rito? Huwag ka nang umiyak dyan, Jimmy. Tanggapin na lang natin ang parusa. Total nakapatay naman tayo noon ng tao. Nang tauhan pa tayo ni Celso. Lahat kayo mananagot. Walang sino man sa inyo ang makakatakas sa pangil ng batas. Wika ng opisyal ng PC. Sir. Bakit naman pati ang dalawang to nadamay? Dapat lang silang madamay. Dawit sila sa kaso ng taon to. Ganun ba? Hayaan nyo. Gagawa tayo ng paraan para makalabas kayo. Huwag na ho, Mang Saturno. Sapat na ho yung naitulong nyo sa amin. Hindi ako makapapayag doon. Basta, huwag kayong mag-alala. Lalapit ako sa kaibigan kong abogado. Binitbit silang dalawa kasama ng mga sugatan at iba pang nabubuhay na tauhan ni Celso. Dineretso sila sa ospital para gamutin at yung iba naman ikinulong. Fast forward. Lumipas ang 5 taon, nakalaya si Samuel at si Jimmy. Pero patuloy pa ring nililitis ang kaso nila. Umuwi sila sa kanilang probinsya at pagdating nila doon, akala daw ng mga mahal nila sa buhay, patay na ang dalawa. Base sa kwento ng kani-kanilang mga magulang. Maraming beses na may mga pumuntang lalaki doon nang haharas at pilit na pinaamin kung saan matatagpuan yung dalawa. Dahil sa wala namang kinalaman ang mga pamilya ni Samuel at ni Jimmy,
Hindi rin sila sinaktan ng mga tauhan ni Celso. Ang kwentong ito ay binahagi po sa atin ni Jimmy at ni Samuel. Silang dalawa po ang sumulat ng kwentong ito. Nasa kapanahunan ngayon matandang-matanda na. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Sana po nag-enjoy kayo. Hindi